Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon naman ay i-analyze natin ang kaisa-isang labang nagkapisakan, nagkadikdikan hanggang endgame between Praggnanandhaa and Fabiano Caruana. Ang ganda ng laban, nerve sa nerve talaga. At sa end part, update ko kayo sa standing. Sino na ba ang nangunguna at napipisil na makakalaban ni World Champion Ding Liren ng China? Yan ang aalamin natin. Bago tayo magsimula, shoutout muna kay Attorney Polo Pantelion. Nagulat siguro si Attorney Okay, nag-E4 dito si Prag, nag-C5 si Fabi, Knight F3, Knight C6, Bishop B5 ang pinaghanda Rosolimo, nag-Knight F6, Neshmet Dino variation, kinapture na capture at nag-D3. Ayan, kaya kinakapture po yan para bahagyang masira ang pawn structure. Queen C7 para ang idea mag-E5 yan mamaya, nag-Knight BD2, E5, A4 para pag Knight C4 mamaya at aatakihin ng pawn ay walang pang istorbong B5 pero inabangan dito ni Fabi. At ang novelty po dito yung A4. Nakakalimutan ko sabihin dahil ayon sa mga naitala na, B3 at may tumira din ng Knight C4 diretso kagad. Okay? Dito tayo sa novelty, Bishop E6, nag-B3, Bishop E7, Knight C4 at nag-Knight D7 depensa, Knight G5 inatake ang Bishop. Bishop takes, B takes C4 at nag-Knight F8. Ayun, magmamaneuver. Saan pupunta? Maaring kakapturing din ang Knight tapos Knight E6. Lalabas Knight versus Bishop. Nag-Queen G4 para may pressure si Prag sa G7. Nag-H5, inistorbo muna ang Queen. Queen F5, threatening Queen takes or Knight takes. Nag-Bishop D6, Castle, Queen E7 at nag-Queen H3 at ang tira na yan ay naging questionable sa computer engine mga kamatsas dahil ang gusto ng computer dito F4 kagad. Matapang itong F4, maganda nga no? Na halimbawa mag F6 dito, magda Knight F3. At kapag nag G6 saka magku-Queen H3, pag kumapture sa F4, may E5. Ayan ang mga sikreto ng mga atakihan mga kamatsas. Pwede yung mga ganito kasi yung king nasa gitna pa eh. O halimbawa, capturing ng pawn yan, magbi-bishop takes F4. Yan na po ang hiwaga or the art of attack. Na pag kinapture yan, rook A E1, naku, naalala ko si Mikhail Tal, no? The Magician of Riga. Yan po ang mga banatang atake dyan. Pero balik tayo sa Queen H3, nag F6, Knight F3, and dito natumbukan ni Fabian. Napakagandang tira. G5, pangpisa po yan. No? Mag-G4. Oh. Fourth ang paparating, nag-Knight D2 takas, Knight E6, may mga nakakailang na Knight F4, Knight D4, nag-Rook E1, G4, Queen E3, at nag-Castle Queenside. Siyempre, nakaganyan na yung pawn structure eh. Alanganin pag kumasling pa yan dyan, mababasag lang yan. Kaya ang tendency niyan, Castle Queenside talaga. Nag-Queen E2, Rook DG8, naku, bobomba na. Nag-Knight F1, H4, Knight E3, pupunta sa F5, nag-Knight D4, atake muna, Queen D1, nag-H3. Napakabilis po ng paparating na epekto ng pressure dito ni Fabi. At nag-G3. Yan na pala ang wais na tira dyan. Kasi kung hindi po gagawin yan, kakapturing at kakapturing din naman yan, makakatungtong pa rin yung Knight sa F3. Kaya wais tong ginawa ni Prag, G3, talagang pinaganyan, quality down nga lang. Pero dito, yung G4 weak, maganda ang Knight at yung Bishop ni Fabi bad kasi napapalibutan ng kanyang sariling pawn. Barado. Nag-Queen D7, Rook B1, Bishop F8, Bishop A3, King B8, Queen E2, King A8 talagang nagsumulok doon King G1, Rook H7, Queen D1, Rook HG7, King F1, Queen D8, Queen E1. Yan, mga pakembot-kembot na binibili dyan. Mga abang-abangers, mga kamatsas. Rook G5, Rook B3, Rook H5, Rook B1. Yan ang mga islug-islugang pakiramdaman. Nag-Bishop D6, Bishop B2, Bishop C7, Bishop C3, Queen D7, Queen D1. Parang hindi magkakapasukan Bishop D6, Queen E2, Bishop F8, F3. Aba, si Prag pa ang nainip. Bakit? Kasi, meron na bang ganon? Magbi-Bishop H6 na, pero magda-Knight F5 pa rin Okay. Nag-F3, GF3, Queen F3,
Rook H7, Knight F5, nag-Queen E8. Ayun na, bad mo ban si Pabi? Bakit daw yan ang tira? Mas maganda raw B6. Ayun, B6 pero nakakailang sa mata, parang tipong babasagin lang ng A5, ano? O pero balik tayo sa ginawang Queen E8, Bishop D2. Para talagang hindi makadevelop yung Bishop, pero dapat daw ay A5. Ayun pala, para may A6 na pambasag. O balik tayo sa ginawang Bishop D2, Queen H5, Queen to Queen, kinapture na po ni Prague at King E2. Tingin ko ang gusto dito ni Prague tabla lang eh. Pag naitabla niya, malaking tulong kay Gukesh yun. At least, si Gukesh, prente pa rin sa taas. Ano't ano man mangyari, nakatied lang ang score, tiebreaker match pa, di ba? Wag lang magpatalo. Yan ang plano ni Prague dito na nakikita ko para tulungan niya si Gukesh. Nag-B6, King F3, Rook H7, G4, nag-Bishop E7, King G3. Ang hirap nito sa black. Bishop D8, Bishop E3, A5, Rook B3, King A7, Rook B1, King A6. Ayan, tatiming si Pabi mamaya ng break dyan. Rook B2 na bad mo ban. Dapat daw po ay Bishop H6. Ano plano nito? Parang walang plano, no? Rook B2, balik tayo. Bishop C7, Rook B1, Rook B8. Ayun, good move talaga. Magbe-break na sa B5. Rook F1, B5 na. C takes B5, C takes B5. At, ayan, nag-Bishop takes C5, B takes A4, Knight E3, gumulo na. Ibang usapan na ito, lamang na si Pabi. Bishop D8, Bishop A3, Rook C8. Ayun, na-miss dito ni Fabi ang Rook H B7. Control the B-file. Mag-Rook B1 papasok. Yan ang idea. Pero balik tayo sa Rook C8, Knight C4, Rook C6, Rook A1. Bishop B6, Bishop C1, Bishop D4, at Rook takes A4, Bishop C3 para ingatan muna yung pawn. Rook A3, Bishop B4, Rook A2, at nag-Bishop E1 checking F3, Rook B7, agaw na sa B-file. Nag-Bishop B2, Rook B5, ang tiyaga ni Pabi, tiyaga-tiyaga muna. C3 na bad move si Prague. Dapat daw po ay G5. Ayun. Pag kinapture King G4, pwedeng pitasin ng G5, ang H3, at anytime yung pawn sa E5. Ayun. Pero balik tayo. Nag-C3, Rook C7, Bishop A1. Sunod-sunod po pala ang bad move dito ni Prague. Sa bagay yung oras niya kasi naghahabol na eh. Dapat daw dito Rook A1, i-threat ang Bishop. Tapos magbi-Bishop D2, hindi pwedeng capturein, may bawi sa Bishop. Okay, mahaba pang bakbakan yan. Pero nag-Bishop A1, Rook D7, tinarget ang D3, nag-D4, Rook C7, ayun, na-atake ang Knight, Knight E3, E takes D4, C takes D4, Rook B3, grabe mga pang-pressurized move ni Fabi dito ah. King F4, Rook C1, E5, F takes, D takes. Ayun, dito mga kamatya, sige po, pakiguess nyo ang napakawais na naging desisyon ni Fabi. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po, congrats sa mga nakakita. Boom! Binalik ang pagka-quality up niya. Takes and then Bishop D2. O bush! Meron na palang pambagsakan na Knight dyan. E6, Bishop takes, King F5, Bishop C5 para pigilan. Nag-Rook C1 inatake, King B6 dinipensahan lang. At nag-G5 para ipanggulo yung G-pass pawn pa. Bishop E7, nag-King G6. Bakit po hindi maitira yung G6? Mag-Rook B5 check. At kapag nag-King F4, teka muna, King F4, baka tamaan doon eh. Ayan, lagay natin sa E4, may Rook G5. Okay? Balik tayo sa King G6. Ang idea, mamaya magki-King F7, nag-A4 para paggapangin naman ng deadly pass pawn. Rook C8, Rook E3, threat na sa pawn, at nag-Rook E8. Pag kinapture yan, may dikit King F7, babagsak ang Bishop, nag-A3 lang si Pabi. Hinay-hinay, tiyaga-tiyaga lang. Rook A8 para makapigil sa pag-progress, nag-King B7, Rook A5, ayun, kinapture na yung pawn, King F7, and nag-Rook A6. Very nice move by Fabi. Capture, at nag-G6. Kasi kung kakapturein yan, masyadong malayo na yung pawn. Mag-A1 queen na, nakaprotect pa yung sa G7 square. So nag-G6, nakipagsabayan A2, G7, A1 queen,
At nag-G8, yun nga lang po, may Queen A2 check. Resign si Pragnanandha. Grabe, napaka-importante ng laban na ito mga kamatyas. Bakit po nag-resign? Kasi pag nag-King G7, sisimplihan na lang ng capture-capture and Bishop D6, tatagpasin na yung pawn. Napakalapit ng pass pawn at ang layo ng White King. Napaka-importanteng game nito para kay Caruana. Ito na po ang standing after round number 13. Nangunguna pa rin si Gukesh sa score na 8.5 points at tied naman sila Nepo, Nakamura, Fabiano Caruana sa score na 8 points, Pragnanandha 6 points, Vidit 5.5 points, Alireza Firouzja and Abbasov, yan ang pagkakasunod-sunod. At muli po, kinukongrats ko ang mga nag-participate sa ating 12th edition Kamatsas. Punong-puno, full pack po talaga ang venue, ganun din sa Kiddies. Maraming salamat po sa uulitin ay abangan nyo, ipopost kagad namin sa Facebook page Kamatsas. Maraming salamat, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.